na yun. Lahat pala akala mo ay dekorasyon, akala mo ay gawa lang sa mga kain. Hindi, mga CR yun. Kanya-kanya. Aba, pambihira yan. Gawa. Ang auditorium natin gawa sa CR. Kasi ilalim niya ng septic tank. Biglang lumindol. Tapos nagpe-preach. Bumuta sa... hindi naman siguro ganun. See? Endure hardness. Number 3. Verse number 5. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully. Strive for mastery. Alam mo, huwag kang pagiging Kristiyano, huwag kang hanggang dyan ka na lang. After 10 years, ganito pa rin ako, pastor. Dito pa rin ako nakaupo. Ito pa rin ang aking itsura. Dito pa rin, ito lang ang aking ginagawa. Ano? Sabi ni Apostle Paul, endure hardness and strive for mastery. Pastor, ako wala talagang alam sa pagtuturo. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos magtuturo, mag-aaral ako magtuturo, mag-aaral ako magturo, and after 10 years, I know He will make me the best teacher. Yan ang sabi ng Panginoon. Strive for mastery. Alam niyo, Pastor, wala talaga ang boses. Pero kung bibigyan lang ako ng pagkakataon ng Diyos, mag-aaral ako. Aayusin ko, sasali ako sa choir. Kahit mahirapan ang mga choir leaders namin, kahit magalit pa sila sa akin, kahit paupuin muna ako. Ang sabihin, kahit nakakasira. Bumaba ka nga dyan. Walang duda at wala akong reklamong bababa. Okay lang sa akin yun dahil alam ko naman talaga ang aking boses ay 4 ang direksyon. Kung minsan alto na flat, kung minsan ay soprano na sharp, kung minsan ay hindi maintindihan, nahihirapan siya, hindi bale, basta bibigyan na ako pagkakataon, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Habang ako'y nabubuhay, habang ako'y binibigyan pagkakataon makapaglingkod, ayusin ko ang boses na ito. Kung kinakailangan gawin ko yung pagtutuwad-tuwad na sinasabi ni Pastor, at kahit araw-araw magdadaging ako para lamang gumanda ang boses ko, gagawin ko. After 10 years, I will sing here, and I shall sing, Oh Lord my God, when I awesome wonder, consider all the world the hands of man. Maganda ng boses ko, nga na sila, habang pinapakinggan ako. Ay, makikita natin, bibigyan ba ako ng 10 taon ng Diyos? I will learn the craft of violin. Kanina nga may dalawang, ano kaya ginagawa ng dalawa doon sa may angklong na yun? May bago palang may palang addition. Sabi ko siya, nakatalikod, gumaganong-ganong doon. Tapos meron din isa doon. Pambihira, meron na 2 angklonista. Nasaan yung mga angklonista natin? Makikita yun. Sino ba yun? Oh, amen! Nasaan ba yung isa? 2 yata yun eh. Nasa Sunday school, biro mo yan. Pastor, talagang meron akong rayuma, tsaka yung, ano ba yun? Arthritis. Tsaka yung gumaganyan yung kamay. Pwede ba kaya ako doon? Pwede siguro. Tanungin ninyo sa ating. Oo. Strive for mastery. Pastor, talaga, pag may mekaniko lang ang kaya ko yata. Pero, pasensya na kayo dahil may 5 na akong nasirang sasakyan. Sasabihin ko sa'yo, sirain mo muna lahat yun. Pero huwag ka munang humawak diyan. Mag-aaral! Mastery, amen? Bilang mga anak na Diyos, kailan mag-master ka? Hindi ako marunong magturo talaga, mag-aalaga na Kristiyan. Mag-aaral ka! Kami discipleship tayo. Because God wants us to pass what we have received. Bigay mo lang ang iyong buhay. Ngayon umaga, anong decision mo? The goal is to reproduce. Kung sa tingin mo, hindi ka pa nakakapag-reproduce, why don't you vow and give your vow to God today? Panginoon, gamitin mo naman ako.
na meron din makakilala sa'yo sa pamamagitan ko. At aalagaan ko rin yan. At tuturuan ko rin yan mag-alaga ng iba. Will you bow tonight, this morning, to be used of God in order to pass the things that we have received to others? Mahirap, but let us be strong in the grace of our God. May kahirapan, let us endure hardness. Wala kang alam, then strive for mastery. Ikaw ay hindi dinala ng Diyos without a purpose. Alam mo kung bakit naririto ka? At paano marinig mo ang salitang ito? Para hindi ka maging bench warmer. Nais ng Diyos ikay gamitin. But why don't you vow to God to invest your life to feed other people too? Let's all stand up, please. Nagyan ng Diyos, maraming salamat po sa mga salita na amin pong pinaggulay-gulayan. Sa desire, Panginoong Diyos, ni Apostle Paul, na maibahagi ang inyong salita kay Timothy, at maibahagi din nga po ni Timothy sa iba. The same thing is with us today. Kaya po tulungan niyo bawat isa sa amin. Magkaroon ng vow for you today. Hindi sa tao magbibigay ng vow kundi sa inyo. But in this altar, we will commit our vows to you. So that in the next 10 years or so, kami nga po ay inyong ang gagamitin mightily sa inyong gawain. Sa mga bisita po namin, hinihiling ko na lalo sila makaunawa sa kaligtasan. At sila ay maging masunurin sa tubig ng bautismo. At sila din, Panginoong Diyos, makita nila ng pagsunod nila at sa pag-attend sa lugar na ito, sa simbahang ito, that they can give also their service for you. Maraming salamat sa pagkakataon na hanggang ngayon, binuhay mo kami upang makapaglingkod sa inyo. Kaya nga po, kung ano man ang pumipigil sa aming puso, sa aming isipan, hinihiling ko, Panginoong Diyos, tulungan niyo. Holy Spirit of God, I ask that you would help every member of this church, every attendee of this church. Ito nga po, Panginoon, na bawat isa ay makasama sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang invitation, sa mga bisita po natin, meron pong lalapit sa inyo, sumama po kami sa kanila. And if you have decided to follow the Lord in water baptism, you can do so. At kung ikaw ay nagnanais makasama sa simbahang ito and you would like to transfer your membership, after the service, you can talk with me. And sa mga members, dito na po tayo tumingin. I'd like you to look at your hearts this morning. Ano ang may bibigay mo sa Diyos? Anong gagawin mo in the next 10 years? Itong utos ng Panginoon sa atin, ikay mga anak ng mananampalataya. At yun ay turuan mo't mga anak din siya ng mananampalataya at alagaan hanggang magkita mo ang 4th generation. Kapatid, ito dapat ating goal. At hindi mo ilapit sa Panginoon. Ngayon, gusto ko yung taong ito, mabahaginan ko, madala ko sa inyo. At maturuan din yan. Tatalhin ko sa simbahan para maturuan. Bakit hindi mo ibigay ang iyong buhay this time para sa gawain yan ng Panginoon? Habang tinutugtog ang awiting panyaya, why don't you come to the altar? Tatay, nanay, young people, why don't you come to the altar and dedicate your life to the Lord? At sabihin mo sa Kanya, I am submitting myself. Mag-aalaga din ako ng kaluluwa. Bibigay ko, mag-i-invest ako para sa iba. Leon, dito sa altar. Come and talk it out with God.